Yung una kong video about itong soft starter, merong mga nag-comment doon. Sabi nila, di ko raw alam ang gamit nitong switch dito. Pinunan nila ako. Pero di naman kailangan akong punahin doon kasi in the first place, talaga namang halata na wala akong experience, wala akong alam about soft starter. In fact, sinabi ko yan sa beginning ng video na na-discover ko na meron palang tinatawag na soft starter. Pero okay lang, pagbigyan natin sila. In this video, papakita ko kung paano gagamitin tong switch dito sa soft starter. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Mapapansin dito na naka-on itong soft starter kahit hindi umandar tong pump. Makita nyo naka-on yung ano dyan, pilot light. Ang out nitong soft starter ay papunta dito sa wall outlet. So itong pump natin, to ang out plug ng ating pump, nakasaksak dito. At ito namang adapter na to ay para ito sa fan sa likuran nitong soft starter. Kaya yung fan, umaandar rin yan palagi kasi naka-on ang soft starter. Ito namang adapter na ito ay para dito sa aking solenoid valve na nag-control sa diversion ng tubig. Okay? Meron akong separate video nito. In-explain ko anong purpose niya. Tingnan nyo lang. Panoorin nyo ang video. Balik dito sa ating soft starter. Nilagyan ko to ng smart switch dito. Ito ay isang e-link na smart switch module. So, galing dito sa ating linya, dumaan dito sa switch bago dito sa input ng soft starter. Ang nakaganda nitong nilagyan ko ng smart switch, kung kailangan kong i-off to, pwede ko i-off kahit saan. Okay? Because this is smart switch, I can turn this off remotely and automatically. In fact, kasama to sa aking home automation, sa bedtime automation. Pag sabihin ko sa Google na good night, kasali to sa mag-off. So off din ang aking pump overnight. Okay? Pinatay ko talaga ang pump paggabi para kung in case merong leak suddenly, hindi namin alam kasi tulog, then hindi aandar yung pump, di ba? Okay, bubuksan natin to. Lagyan natin yung cover na plastic. Okay. Ito yung sinabi ko na switch. Kung tatanggalin ko tong jumper, mag-o-off to ang ating soft starter. Tingnan nyo ha. Tatanggalin ko to. Yan. You see? Nag-off. Wala nang kuryente na dumadaloy dito sa out kasi namatay yung ating fan. Although nag-iilaw pa rin tong pilot light kasi may connection galing dito sa ating smart switch. So may kuryente pa rin siya. Pero off yung walang out, wala dito ang kuryente. Kahit magbukas ako ng tubig, titingnan natin, try natin. Yun, madaloy itong tubig dito sa faucet pero hindi umandar yung pump. So ang gagawin ko, maglagay ko ng wire dyan. Okay? Then ang dulo ng wire ay i-connect ko doon sa pump. I-connect ko ang dulo nitong wire sa loob nitong control box sa pump. Kagaya ng sinabi ko sa previous video, ang pressure switch ay para ring ordinaryo na automatic switch. Ang nagpapatrigger sa kanya na mag-on and off ay yung pressure ng tubig na papasok dito. And kagaya nitong mga automatic na pressure switch, ito ay normally close. Meaning, kung i-measure natin ang contact dito, may continuity siya. Tingnan niyo ha.
So may continuity siya. Pagpasok ng tubig dito at a certain set pressure ay mag-o-open ito siya. So yung contact doon sa loob ay mapupush at mag-open ang circuit. So that ang terminal dito. So that's the time na aandar yung pump kasi dadaloy na ang tubig. So yun ang basic operation nito. Now kung i-connect natin dito ang ating switch sa soft starter, ang mangyayari kahit naka-off ang pump ay nag-o-on na yung matatrigger na yung start up ng soft starter kasi may continuity dito. Naka-normally closed to siya. So kailangan natin makonect ang switch na soft starter sa normally open na pressure switch. Ang problema, meron bang pressure switch na normally open? Wala. Kasi ang design ng pump, normally close yung pressure switch dito. Diba? Pero, ang ganito na pressure switch, buti na lang, may tatlong terminal siya. Itong white dito ay number 1, this is number 2, and this is number 3. Number 1 is common, ang number 3 dito is normally closed. This is normally open. Kunin natin ang continuity. Okay? So you see, nag-on siya, di ba? So this is the normally closed. Connected siya dito. But dito, wala. Okay? Kasi this terminal is the normally open. Kung titingnan natin dito sa magnifying glass, makita natin ang diagram dyan. Now, ang gagawin ko ay maglagay ako ng linya mula dito, papalabas dito, separate line, para gawin kong connection ang isang terminal papunta doon sa ating switch sa soft starter. So, ganoon siya. Para matritrigger yung ating soft starter. So, ito na, gumawa na ako ng linya. Itong orange ay connected dito sa common terminal at itong yellow ay connected naman dito sa naturally open. Then, saksako lang to dito. Dito. Then, papunta na itong switch terminal ng ating soft starter. So, susubukan natin sa labas. So, binuksan ko to. Ito yung diaphragm niya. At ito naman sa kabila na mapupush. Pag may tubig papasok dito, yung pressure ng tubig ay pagpupush sa diaphragm. At ang diaphragm naman ay magpupush dito. Okay? Marinig natin yung click ng switch. Okay? So, kung i-test natin dito sa ang continuity, okay? Nag-ano yan, may continuity. Pag papasok ng tubig, ipupush ng tubig ang diaphragm at ang diaphragm ipupush to dito, mag-off siya, di ba? Off. Pag wala nang gumagamit ng tubig, mawala ang pressure, so nag-on siya bali ulit. Kasi normally close itong ating pressure switch. Now, dito naman sa kabila, itong connection ng normally open niya, pag walang gumagamit ng tubig, normally open siya, so walang continuity ang contact. Pag umandar na ang tubig, may magbukas ng tubig at ang pressure ay mataas at ipupush ng diaphragm at ang diaphragm mapupush dito. You see? So magkukonek ang ating soft starter, yung switch ng soft starter, kung i-connect na natin to doon sa soft starter. Na-install ko na sana to dito. Meron ng wiring, ready na to para dito sa soft starter. But unfortunately, nang tinest ko, tingnan nyo ha, hindi umandar ang pump. So supposedly, open ito. Wala siyang continuity. Narinig nyo? Nag-beep yung meter. So, ang nangyari, instead of normally open ang ating
connection dito, naging normally close na siya. Kasi ang tubig doon sa loob, malakas ang pressure, na-push yung buton doon sa loob at meron na siyang contact. I don't know kung bakit ganoon siya. So hindi umubra sa akin. Subukan nyo to, the same process pa rin. At bigay kayo ng feedback sa akin kung it works for you. Dito sa akin, hindi siya umubra. Maraming salamat pa.